showbiz ngayong linggo. Isa-isa nang i-reveal. Kaya stop and listen mga friends. Eto na ang mga issue hot at not. Hot! Cover Boys, certified the hottest boys ngayon sa showbiz. Sa kanilang concert noong nakarang weekend, talaga namang pinatunayan ng mga papang ito na walang tatalo sa kaseksihan at kagwapuhan nila. Pero may kagandahang tatapat dyan at ako yan. Not Cover Boys, may mga mahiyaing members? Ay, mahiya pa ba? Kasi naman sa finale number ng mga boys na ito, kung saan, ayan kita nyo si Jake Cuenca at others, talagang daring kung daring ang underwear, pero yung iba ay naka-short. Maguhubad na rin lang, hindi pa ginawang pare-parehong sexy? Naku, kabitin tuloy. Ay, naku. Hot! Christine Reyes, kaakit-akit sa teaser pa lang ng TV remake niya ng Eva Fonda. Naku, in fairness, mukhang winner talaga si Christine sa pagde-decide niyang maging kapamilya at least sa ABS-CBN, bida agad siya. Not Christine Reyes, walang utang na loob. Nako, noong Sunday sa Dabas, marami ang nagulat sa biglang pag-amin ng atin niyang si Aramina na may tampuhan nga sila. At itong si Christine, nako talaga hindi pa daw ginigreet si Ara at ang brother nila nung nag-birthday ang mga ito. Nako Christine, bakit naman? Inalalayan ka ba naman ni Ara sa mga intrigang hinaharap mo at maging sa paglipat mo ng network? Ay nako, please na kayo para hindi ka naman nega. Hot! Kim Chu, niregaluhan ni Gerald Anderson ang bonggang-bonggang pink na car. Ay, ang haba talaga ng hair mo, Ineng. Ikaw ba naman regaluhan ng kotse, no? Not. Kim Chu, manhid-manhidan nga ba ang drama pagdating sa love? Kasi naman mga friends, nang tanungin daw si Kim kung nililigawan siya ni Gerald, ang sagot niya, ewan ko. Ay, ano ba yun? Hindi mo maramdaman ate? Niregaluhan ka na nga ng car, no? Naku, Papa Gerald, kung ako yan, nagpapalipad hangin ka pa lang, sasagutin na kita, promise! Every week talaga ay painit na painit ang ating hot not. Ito naman ang hindi ninyo kakayanin. 3 men ang ating target sa blind turn. Watch this. Grabe mga friends, medyo namamaos ang boses ko at ang mahal na talaga ng gasolina ngayon, di ba? Nakakaloka. Pero huwag kayong mag-worry dahil sa biyahe natin tonight. Ay, hindi naman kailangan ng fuel, pero full tank tayo ng mga intrigan siguradong wiwindang sa inyo. This is your blind turn. Naka mga friendships, kakaiba ang chismax natin tonight dahil ang mga involved, mga astig, mga maton, mga papa, mga lalaking palaban at maaksyon. Hala sige, bakbakan na ng mga hula nito, kaya let's start! Siga number 1, sino itong action papa na, ay, ako nagbabalik daw sa pagka-addict? Hala, naku, akala ng marami super reformed person na ang star na ito, ha? In fairness naman, nakitaan natin ang change. Naging active ulit siya sa movies, TV shows, at pati sa mga commercials. Pero, ano itong I've heard na medyo nalulong ulit si Papa sa bisyo? Dahil minsan daw, parang bangag itong umatak sa meeting ng TV show niya. At parang nag-trip daw na tinutukan ng gun ng isang staff habang inuutosang gandahan ang pag-develop ng show niya. Naku, my gosh, ha? Sobrang harsh mo naman, Papa. Siga number 2. Oh, hindi nyo dapat mamiss ko si Etch dahil sobrang nakakalokan chick about this, ha? Heto na. Nako, matagal nang naging naman ang mga news na break na daw ang astig na Papa na ito at ang kanyang sexy girlfriend. Alam nyo ba mula noon, si astig Papa naging consistent sa pag-press release niyang he's trying to win his girlfriend back. The girlfriend naman, in fairness, never nagsalita against our Papa, pero ito ang nakakaloka. Sa isang party daw, ha, nang tanungin ng kanyang close friend si girlfriend tungkol kay Stig Papa, si girlfriend biglang napakry. At sinabing kung nag-move on na ang Papa niya, move on na rin siya. A few hours later, halos mapatumbling naman ako dahil isang interview ni Papa ang lumabas kung saan ang chika niya, okay lang sila ni girlfriend. O, di ba? Hala, nakakaloka, di ba? Ayon sa mga ibinulong na chika ng mga birds around, sobrang martyr lang daw talaga ni sexy girlfriend na ito. Kaya until now, ayaw ibuking ang kalokohan ni ex-papa. Ay nako ha, kung ako yan, ha? Ay wag na lang, baka tawagin pa akong illusion star. Last but not the least, siga number 3. Teka, siga nga ba talaga ito? Pero anyway, eto ang chika ng mga friendship, ha?
Super sikat ang aktor na ito here and abroad dahil sa kagwapuhan at ang galing naman talaga umarte. Pero, ang galing na ito ni aktor hindi naging effective nang sinubukan niyang magpaka-action star. Naku, kaya naman, try ulit niyang ibang karir. Kumanta ang lolo niyo. Pero kahit may boses naman hindi pa rin nag-click ang bagong gimmick niyang attach. At ang nakakaloka dito, super taas ng pride ng lolo niyo nang offeran siya ng project kung saan dapat makakasama niya kanyang ex-ka-love team. Aba, umayaw ang papa. Masyado pang naging choosy sa projects, kaya eto ang ending. Wala na siya masyadong fans. Ay nako, meron na lang siya electric fan. Kamusta naman? Hindi na karamihan na ang tumitili pa pag nakikita siya. At in short, laos na siya, no? Ay nako. Sa ngayon, may one more chance ulit ang aktor na ito to shine. Nako, pag hindi pa rin bumalik ang magic niya sa mga tao, sorry. Bye. Ganon. Everyone is talking about the latest Maxim issue, including myself, kung saan cover si Angel Locsin. Ngayon po mga kapamilya, here is Maxim's #1 herself, Angel Locsin. Since Angel Locsin transferred to the Kapamilya Network last year and Marian Rivera quickly rose to stardom apparently as replacement in Angel's former network, hindi na natapos ang patuloy na pang-iintriga sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon, di pa rin tumitigil ang mga pagkukumpara sa kanila. When Cinema News Alert Weekend Edition asked Angel about her relationship with Marian, she admitted na never nga silang naging close. Akin lang, hindi kami close, hindi kami naging kaibigan nung nandun pa ako sa kabilang network. Pero para kay Angel, wala raw talagang basis sa mga patuloy na pagkukumpara sa kanila ni Marian. At si Angel pa raw mismo ang nakikiusap na tigilan na ang pang-iintrigang ito sa kanila. Iya ako sa kanya na lagi kami kino-compare. Ako parang everyday na may nababasa ko negative tungkol sa akin sa tabloids, pero hindi ko lang pinapansin. Pero sana pakiusap ko lang po na huwag naman po sana. Kasi mahirap na lagi nakukumpara dahil hindi healthy na parang maging competition. At sa tinatamasang success ngayon ni Marian, Angel has nothing but kind words for her. Respeto ko siya and I'm very happy kung ano man siya ngayon, kung nasan man siya ngayon. At walang sa akin kasi naniniwala ako kung ano yung para sa'yo, diba? Kung ano yung bibigay sa'yo ni God, para sa'yo talaga yun. Kung ano man yung ginagawa niya mga projects ngayon, para sa kanya yun. At ako naman, may sariling buhay din naman ako, may ibang trabaho rin naman ako. Ganun, focus sa trabaho niya, focus din naman ako sa ginagawa ko. Hindi sa akin. Up next, ang mga kwento naman ng hiwalayan. That when Cinema News Alert Weekend Edition returns.